Nagulat talaga ako, guys. Alam mo, ngayon is madaling araw na. Ang oras is 1:16. Nagising ako kasi nung isang araw, nakita ko kasi yung mga vlog ni Dr. Willie Ong. Sobra. May sarcoma cancer din pala siya. Naalaala nyo, guys, yung kay Ate Charing Reyna ng South Korea? Pareho sila ng sakit. Bukol din. Kahit sa pag-inom ng tubig dito, umiiyak talaga si Dr. Ong sa sobrang sakit ng kanyang lalamunan. Yung kanyang mga antibiotic na mga gamot, ang pinakamahal, yun ang niya, iniinom niya. Dito, sinasabi niya na lagi siyang nagdadasal, tanging himala na lang ng Panginoong Diyos ang nakakatulong sa kanya, ang inaasahan niya talaga, guys. Yan, dito umiiyak yan siya. Yan, nagsasalita siya. Ano na nga ngayon about sa mga politician sa Pilipinas. Yes, nanawagan na yan siya na bigyan talaga halaga ang mga health ng sambayanan. Sinabi niya talaga okay lang siya kasi may pera nga. Ang concern niya is yung mawalang pera, namamatay talaga sa hirap. Ang sakit talaga ng kanyang mga katawan. Yan si Dr. Willie Ong, umiiyak na siya. Tanging yung asawa niya lang ang nag-alaga ngayon at saka niya yung mga anak niya. Piriin nyo, guys, meron din pala siyang mga anak na medyo anong tawag nito, hindi niya, may barrier sila ba sa pagka magiging ama nila. Dito lang sila nagka-close ng kanyang family nang may nangyari na sa kanya na ganito. Sarcoma cancer pala. Yung sarcoma cancer, guys. Biruin mo, nalaman niya stage 4 na, bigla. Siyempre, hindi kaya siguro na detect ni Dr. Willie Ong kasi nga sinop ito siya sa mga pagkain, di ba? Sus, yung palang sarcoma cancer, nagtatago pala yan sa katawan mo. Well, nagtatago siya doon. Binabanatan din pala niya ang iyong mga laman loob sa iyong katawan. Yeah, dito, guys, yan. Binabasa niya na yung kanyang chart. Yung BP niya sobrang baba na talaga. Grabe pala ito. Yan. Yung tuwing mayroon siyang nilulunok na something, napakasakit talaga sa kanyang lalamunan. Yan. Sabi niya nga nagpasalamat siya at meron siyang asawang nag-aalaga sa kanya. Diyos ko. Yan, si Dr. Willie Ong. Meron na itong 9 millions na subscriber, di ba? Grabe pala. Nagulat talaga ako, guys, sa nangyari kay Dr. Willie Ong. As in, ito, yan, nagtuturo-turo siya, guys, about na yan sa mga politician na corrupt. Hindi na lang daw nagpo-focus sa mga gamot or sa mga ospital para yung ating mga kababayang Pilipino. May sapat talaga na masasandalan if ever darating sa kanila ang health crisis. May pera daw ang Pilipinas, kaso lang anong ginawa at bakit hirap na hirap talaga daw tayo. Inaamin ko naman talaga, guys, as in super. May ito true experience lang yan. Yan, tinuturo niya, guys, yung kanyang mga gamot. Napakamahal na mga antibiotic daw yan. Yan ang iniinom ni Doc Willie Ong. Yan.
Ngayon guys, itanong ko sa inyo ha, mayroon kayong mga kamag-anak dyan, nagpagamot sa ospital. Okay, sinuri ng doktor. Totoo yan. Biruin nyo naman kung wala, ang yung doktor lang pa lang sa doctor's fee pa lang sa pa-check up, magkano na? Mayroon pa yan silang mga initial ng mga lab test, magkano na? Ang final dyan, kung outpatient ka lang, syempre reseta. Ngayon guys, ang doktor nagre-reseta yan, good for 6 months intake. 6 months na gamutan bago ka babalik sa doktor, or 3 months after, minsan nga 3 weeks after, bibalik ka na naman. So another expenses na naman yun. Ang tanong guys, nakakayanan ba natin ang gastusin sa pagpagamot? Hanggang dyan lang tayo sa pagpa-check up sa doktor. Pero pagdating sa pagbili ng gamot, meron ba tayong ika-afford? Wala. Di ba? Wala na. Minsan na experience ko yung sa Malasakit Center, okay pa yun. Binigay talaga ang lahat ng gamutan for 6 months. After that, follow up mo, wala na. Wala na. Ang ibibigay sa'yo, mga ilang buwan na lang nakakayanin ng gamot. Paano mo ma-religiously ma-take up mo yung mga gamot? Sa gamot pa lang guys, at saka talaga mahal yung gamot. Mabuti kung isa lang gamutan lang. Ang daming reseta ng doktor. Minsan aabot pa ng 4-5. Biruin mo. Diyos ko, magkano ang isa? Times, 6 months, 190 capsules or tablet ba yan? 4 to 5 kinds of medicine. Ay, yes, dito guys. I-search nyo yan, Dr. Willie Ong. Mapapansin mo guys, nagkomento talaga siya sa sa mga politician natin. Sinabi niya talaga, sa kanya okay na lang kasi nga may pera siya. Ang kanyang concern is tayo mga mahihirap. Diyos ko. Kaya guys, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel, Mother Maring Vlog.